Pinagpalang araw po sa ating lahat. Bakit ko po nasabi na pinagpala ang araw na ito? Dahil mayroon tayong Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat araw. Amen po ba? So, palakpakan po natin si Lord. Please put 5 emoticons na mapalakpak sa comment box po natin. Sa lahat ng mga andyan sa kabilang camera na nakiki-agree po sa akin ng ating Panginoon bibigyan ng pag-asa sa bawat araw. Sige po, pakilagay po ng 5 emoticons na mapalakpak sa comment box natin. Salamat po. Salamat po sa inyong paghanga sa ating Panginoon. Kahit na po online tayo, hindi po mahadlangan ang pag-express natin ng paghanga sa ating Panginoon. Tama po? At salamat sa katarinuhan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Because of that, tayo pong natin narito ngayon at nagsasama-sama. Okay? So bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa paglapit sa ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, once again sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us another Sunday para, Lord, makasama ka namin, para maipadama sa iyong pag-ibig namin, Lord, para sambahin ka namin sa Espiritu sa katotohanan. At hayaan mo lang, Panginoon, patuloy ka, Lord, na maging masaya sa pag-uusap namin ng iyong mga salita, sa pagsagot namin, Lord, ng Amen, sa pag-agree namin, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na pag-uusapan namin. Hayaan mo lang, Lord, na mabigyan ka namin ng kagalakan sa iyong puso, ng ngiti sa labi iyong Panginoon. At hinihiling ko sa iyo, Ama, bilang tagapangunan ng church na ito, Lord, ikaw ang patuloy na magpala sa mga anak ko na makakasama ko sa umagang ito, Panginoon. Hanggang, Lord God, sa next Sunday, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord, na nadaraan, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay. Ipagkaloob mo, Lord, ang kanilang pangailangan at sa kanila, Lord, na sumusunod sa iyong mga salita. Patuloy mo, Lord, na igawad sa kanila ang iyong patnubay, ang iyong gabay, at ang iyong divine protection, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na hindi po namin makita ang kabutihang ginagawa mo sa buhay namin. Hayaan mo lang, Lord, na sa bawat araw, makita namin, ikaw na kumikilos sa aming kalagitnaan. Makita namin, Lord, ang great provision mo, Panginoon, sa bawat sa amin. Thank you, Father. Pagpalain mo, Lord, ang mga salitang mahahayag. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak mo na makikinig at magasagawa ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga anak mo na magbibigay ng kagalakan sa puso mo, Panginoon, sa umagang ito. Thank you so much, Father. Tanggapin mo, Lord, ang aming pagsamba, papuri, pagdakila at pagluwalhati doon sa pinakamatamis at pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang ating pag-uusapan ay mula sa Ephesians chapter 5 verse 1. Ano po sabi po dito? Yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Ephesians chapter 5 verse 2, mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So ano po ang posisyon natin sa harapan ng Panginoon? From Ephesians chapter 5 verse 1. Sige po, hindi ko sasabihin kayo muna magsalita. From Ephesians chapter 5 verses 1 and 2, may mga question po akong ibabato sa inyo at gusto ko po sagutin po ninyo. So, ang unang tanong, ano po ang posisyon natin sa harapan ng Panginoon? Pakisagot niyo po sa comment box natin. What is our position before the Lord? Salamat po sa mga nagsagot. Tayo po ay anak na minamahal. So, ang utos po from Ephesians chapter 5 verse 1, una, tularan natin siya. Pangalawa, mamuhay ng may pagmamahal tulad ni Kristo. So, ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Efeso ay may 2 major sections. So, ang chapters 1 to 3, ito po ay gospel doctrine or doktrina or katuruan. Ito po yung right thinking about God. Kapag sinabi pong doktrina, ito po yung dapat na matanim sa ating puso at isipan mula sa salita ng Panginoon. Right thinking about God or tamang pagkakilala sa Panginoon. Dahil maraming tao ang nagsasabi na kilala nila si Lord pero hindi naman. At dati po, ganyan tayo. Tama po ba? So, nakilala lang po natin at patuloy na nakikilala si Lord because of the Scripture. At salamat po sa salita ng Panginoon na Kanyang ibinigay sa atin. Because of that, hindi po tayo maliligaw ng pananampalataya. Kapag atin po binabasa ang Biblia,
binubuksan ng Diyos ang ating puso at kaisipan at ipinapaunawa sa atin ng Panginoon sino siya, ano ang kaya niyang gawin, ano ang plano niya, at marami pa po siyang nais na ipaalam sa atin. So sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng Biblia, mas lalalim ang ating pagkakilala sa Kanya at makakasunod po tayo sa Kanya ng mas maayos. Ano po? So ang tanong lang ay ito, interesado ka ba na makilala ang Panginoon? Sige po, pakitap niyo po ng sagot ninyo. Are you interested in knowing God? Yes or no? Salamat po sa mga nagsagot. Kung ikaw ay interesado, salamat sa Panginoon. Kung ikaw naman ay abstain, di mo alam kung interesado ka makalala, ay kapatid, kailangan mong kilalanin ang Panginoon at dapat natin talaga siyang kilalanin. Ano? Dahil kailangan po natin magkaroon ng tamang pagkakilala sa Diyos. Kasi kung tayo magkakaroon ng tamang pagkakilala sa Diyos, doon lang po tayo makakapaglingkod sa Kanya. Okay? So, ang chapters 1 to 3, ito po ay gospel doctrine. Ano po? Now, ang chapters 4 to 6 ng Ephesians, ito naman po ang nagbibigay sa atin ng knowledge about gospel culture. So, ano naman yung gospel culture? Ito po yung right living before God. So, kayo na right thinking, ano po? Ngayon naman ay right living. Or tamang pamumuhay in Tagalog sa harapan ng Panginoon. Why do we need to have right thinking before God? Because right thinking leads to right living. Kung tama ang ating pag-iisip, tama rin po ang gagawin natin pamumuhay. Okay? Excuse me. And gospel doctrine creates a gospel culture. At para po ma-maintain ang gospel culture o tamang pamumuhay sa harapan ni Lord, dapat lagi tayong nakakarinig ng doktrina ng ating pananampalataya. So anong gagawin? Dapat po lagi tayong umiinom sa fountain of God's love. Dapat lagi nagbabasa ng Biblia para maranasan po natin ang gospel culture. So ano yung gospel culture? Ito po ay right living before God. Tamang pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Gospel culture. Ano po? Paano tayo mamumuhay ng may kabanalan if we do not know how to live such life, di ba? So, dapat aralin natin para matuto po tayo. Bakit natin kailangan matutunan ang gospel culture? Dahil ang gospel culture po ay manifestation kung ano ang iniisip natin. Ibig sabihin, kung paano tayo nag-iisip, ganun tayo nabubuhay. Kaya ang unang dapat nating ayusin ay ang ating isip o culture. Hindi pwedeng baluktot at pasemplang-semplang ang ating gospel doctrine at gospel culture. Bakit? Because thinking and doing go together. Kung anong iniisip mo, yun ang gagawin mo. Halimbawa, iisipin ko, gusto kong magkapera. Gagawa ako at mag-iisip ng paraan, paano ako magkakapera? Kailangan po natin na patuloy na mag-aral sa school ni Jesus, kaya dadalhin po tayo ngayon ni Apostol Pablo sa school ni Jesus at mag-aaral po tayong patuloy. Amen. Now, when we say Christianity, it is a whole new life. Buong buhay ay bago. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come. Ang pagiging mananampalataya po ay ang pagiging katulad ng Diyos. And we have to walk in love as Jesus did. Ang pagiging mananampalataya po ay pagsunod sa hakbang ni Jesus. Kung paano siya lumakad, gagayahin natin. Saan siya lumakad at dumaan, yun din po ang ating lalakaran tadaanan. So, kailangan po nating hanapin yun at kung makita po natin, dun po tayo dadaan hanggang marating po natin ang trono ng ating Ama. Amen. Sa Ephesians 5, chapters 1 and 2, may dalawang utos po paano tayo mamumuhay. Ang dalawang dahilan, ano po? May dalawang utos paano tayo mamumuhay at dalawang dahilan bakit tayo mamumuhay ng malinis. So pag-usapan muna po natin ang utos sa verse 1. Say po doon, therefore, be imitators of God. Ang goal po natin bilang mananampalataya ay perfect imitation of God.
As in Xerox copy po dapat tayo ni Lord. Ang ating Diyos ay perfect person. Sa Tagalog po siya ay isang perpektong persona. Puno po siya ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, which is the fruit of the Holy Spirit. At ginawa po tayo ng Diyos to imitate Him. Okay, from Genesis, ibig pong sabihin ay ng pasimula. Genesis means pasimula. Ano po? Sabi ni Lord, let us make man in our image. Sa kanyang batas, sabi po ni Yahweh, be holy as I am holy. So ginawa tayo ng Panginoon according to His image para po tayo ay lumakad sa kabanalan at magkaroon ng kabanalan. Sabi din ni Jesus, be perfect as your Father in heaven is perfect. Ang pagiging perpekto po ang desire ng Panginoon sa atin. Ipinapangaral ng Biblia ang kanyang mga salita para maging katulad tayo ng Diyos. Ano po? At dapat po naiintindihan natin yon. Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, o nagba-Bible study, iniuutos ng Ama ang pangangaral ng kanyang mga salita para maabot ang goal na yan. So as we attend Bible study, dapat naiintindihan po natin ang gusto ng ating Diyos Ama. Kapag binasa tayo salita ng Panginoon, dapat naiintindihan natin kung anong message ang gustong i-convey ng Diyos Ama sa atin. Okay? So anong gusto ng Panginoon? Maging perpekto po tayo. Huwag po natin sabihin na, Lord, that is very impossible. Dahil sa Diyos, all things are possible. Amen. Hindi lang po mangyayari kung ayaw natin. Sabi ng Kawikaan 29 verse 1, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ibig pong sabihin, tayo ang magdedesisyon ng ating kaligtasan. Tayo ang magbabago ng ating buhay. Tayo po ang magbibigay ng gosig na sa Panginoon para baguhin tayo at itulad tayo na kagaya niya. Kaya po natin maging perfect kung gugustuhin po natin dahil sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. Mag-type po ng amen ang nakakaintindi ng mga sinasabi ko. Salamat po sa mga nag-amen. Paano ba natin gagayahin si Lord? Papanoorin po natin siya. Pay close attention to Him. Kay Father, kay Jesus, kay Holy Spirit. Tapos, gawin natin yung ginagawa nila. At naniniwala po ako, every Christian has the ability to imitate God. Ginawa po tayo ng Diyos na gaya nila. Bumaba si Jesus sa mundo to show us the way. Ibinigay ng Diyos ang Biblia kung saan makikita natin ang work at wisdom nila. At isinugo ni Jesus ang banal na Espiritu upang makasama natin, magbantay at tumulong. Supply po lahat ng Diyos ang kailangan natin for us to be holy, for us to be perfect. Bakit ba natin kailangan gayahin si Lord? Simple lang po ang sagot, dahil anak tayo ng Diyos. Kung hindi po tayo sumusunod sa utos ni Lord na maging gaya niya, hindi po tayo anak ng Diyos. Dahil ang nagsisikap na ma-imitate si Lord ang anak ng Diyos. Tanong, nagsisikap ka ba na maging gaya ng iyong kuya sa langit? Yes or no? Pakitype po ng sagot nyo. Nagsisikap ka ba na maging kagaya ng kuya mo na nasa langit? Nagsisikap ka ba na maging kagaya ni Jesus? Kasi sabi po ng Biblia, hindi lang natin siya Panginoon. He is also our brother. Hindi lang natin siya kapatid. He is also our friend. Diba? So, salamat kung nagsisikap ka na maging kagaya ng kuya mo. Salamat kung nagsisikap ka na maging kagaya ng Panginoon. So, bigyan po kita ng halimbawa. Ano ba sabi ni Jesus? Ibigin mo ang iyong kaaway. So, paano mo siya iibigin? Panalangin mo, ngitian mo, regaluhan mo. Sa madaling salita, gawin mo siya ng mabuti. Daigin mo ng mabuti ang masamang ginawa niya sa'yo. In that way, nagsisikap ka na maging kagaya ni Kristo. Andito po sa Biblia ang mga halimbawa ng kabutihan na kanyang ginawa para tularan natin. Amen. So, command number 2, walk in love. Ang pag-ibig po ay hindi occasionally. Mamahalin kita pag binibigyan mo ako. Mamahalin kita pag tinutulungan mo ako. Pag wala ka nang ibibigay, ayaw ko na sa'yo. Hindi po ganyan ang love.
Ang love po ay natural, consistent. Natural, ibig pong sabihin, bumubukal, hindi itinatanim. Na pwedeng tumubo or pwedeng mamatay. Di ba ang halaman kapag tinanim mo, pwede yan tumubo, pwede yan mamatay. So ang love po dapat ay nasa puso natin. Dahil ang tanggapin natin sa Jesus, pinaltan po ng Diyos ang puso natin ng puso ni Jesus. Malinis, mapagpakumbaba, matiisin, mapagpatawad, mapagmahal. Kaya kapag nagmahal ang mga anak ng Diyos, consistent. Ano po? Ang totoong anak ng Diyos, o ugali ay gaya ng ugali ng Diyos Ama. Disciplinarian, matapang, pero mapagmahal, mapagpatawad at mahabagin. Ang anak ng Diyos, puno ang puso ng pag-ibig at pangunawa gaya ni Jesus at ng banal na Espiritu. Walang hindi maiintindihan. Ang sarap pong tumira sa mundo na ang mga tao ay gaya ng ugali ni Lord, di ba? So simulan po natin. If you're claiming na I am a child of God, magbago po tayo ng takbo ng ating pag-iisip. Paano bang magmahal? Ano bang sinasabi nila sa pag-ibig? Sabi po ng 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa. Sa halip, ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Sabi po ng 1 Corinthians 13 verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Sabi po ng 1 Corinthians 13:13, nananatili ang tatlong ito. This will remain, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Ano po? So, ano po ang pinakadakila sa lahat? Pakitype niyo po ng sagot. Ano po ang pinakadakila? From 1 Corinthians 13:13. Kasi di ba yung una ay pananampalataya, pag-asa. Ano po yung pangatlo? Ang sabi po ng Biblia, siya ang pinakadakila. Ibig pong sabihin ay greatest. Ano? In English ko lang. Oh, di ba? So, ibig sabihin ay mawawala ang lahat, pero siya po hindi mawawala. Okay? Matatapos ang lahat, pero hindi po siya mawawala. Kasi kapag nasa heaven na tayo, andun pa rin yun sa puso natin, bit-bit natin, dala po natin sa mga buhay natin. So ano po ang pinakadakila? Salamat po sa mga sumagot. Pag-ibig po ang pinakadakila. The greatest of this is love. So ano po ang matatapos? Matatapos ang preaching, ang speaking in tongues, mawawala ang knowledge. Pero ang pag-ibig po, wala po siyang katapusan. At ang pinakadakila po sa lahat ay ang pag-ibig. Huwag niyo pong kakalimutan yan kasi napakahalaga po yan. Kapag ang isang tao ay nawala na ng pag-ibig, wala na pong saysay ang buhay, wala nang halaga ang buhay. Sabi nga po ni Pablo, kung wala akong pag-ibig, para lang akong batingaw, pinupukpok, pero wala, alam mo yung walang emosyon. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. Kaya di ba, sabi ko po last Sunday, sabi ko ay, ano sabi ko po last Sunday? Tungkol sa pag-ibig. Nakalimutan ko. Kinakailangan po natin na, kinakailangan natin magmahal. Ano po? Huwag nating aalisin ang pag-ibig sa ating buhay. Bakit? Dahil ang langit at saka ang lupa ay mawawala. Pero ang pag-ibig po hindi mawawala. Ang salita ng Panginoon hindi mawawala. Siyempre kapag nasa heaven tayo, bit natin ang salita ng Panginoon, andun ang pag-ibig. Dahil ang ating Diyos ay pag-ibig. Siya ay punong-puno ng pag-ibig. At nagmahal tayo dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At siya naglalagay ng pag-ibig sa ating mga puso. Kaya tayo nagmamahal. Dahil nilagyan tayo ng Diyos Ama ng pag-ibig sa ating mga puso. Okay? So kapag tayo po ay nagmahal, laging may sakripisyong ibinibigay.
At ang una pong nagbigay ng sacrifice, walang iba kundi ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Now, papaano ka makikilalang mananampalataya? We have to walk in love. Hindi po yan optional. Kaya po yang gawin ng lahat ng tagasunod ni Kristo. Sabi ng John 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Makikilala po tayong alagad ni Kristo kapag tayo ay nagmamahalan. Ibig sabihin, hindi po tayo mamimili ng mamahalin. Maganda, pangit, mayaman, mahirap, mabaho, mabango, abay, mamahal natin yan. Amen. Bakit natin kailangan tularan si Lord? Bakit natin kailangan mamuhay na puno ng pag-ibig? May dalawa pong reasons. Ano po? Number one reason, we are beloved children of God. So, children imitate their parents. Hindi po sila kailangang utusan na, gayain mo ko. Hindi po ganun. Gawin mo ang ginagawa ko, hindi po ganun. Natural po sa mga bata ang gayahin ang kanilang mga magulang. Ulitin ko po ha. Natural sa mga bata na gayanin nila ang kanilang mga magulang. So kung atin pong Ama ay ang Diyos Ama, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, natural lang po na gayahin natin siya. Hindi po niya tayo kailangang utusan na, anak, gayahin mo ko, anak, tularan mo ako, anak, ganyan mo ginagawa ko. Hindi po. Kasi normal sa isang anak ang tularan ang kanyang mga magulang. Bakit? Because of influence in their life. May impluwensya kasi yan. Ang mga magulang ay may impluwensya sa kanilang mga anak. Ano po? So, ang mga magulang ay hero para sa mga anak. Perfect po sila sa kanilang paningin. Idol. Kaya lang, dumarating po yung time na disappoint ang mga anak sa mga magulang, kaya sila po'y lumalayo sa magulang. Yan ang kaibahan ng ating magulang sa lupa kaysa sa ating Ama na nasa langit. Ang ating mga magulang may kahinaan at nagkakamali po sila. At kailangan po silang intindihin. Bakit natin kailangan tularan si Lord? Bakit natin kailangang mamuhay na puno ng pag-ibig? Number 2 na dahilan, Christ loved us and gave Himself for us. Inialay po ni Jesus ang buhay niya para sa atin. Siya po ang reason bakit tayo natutong magmahal. Kaya kailangan po natin magkaroon ng tamang pag-iisip dahil ang tamang pamumuhay ay nagmumula sa tamang pag-iisip. Uulitin ko po, ang tamang pamumuhay ay nagmumula sa tamang pag-iisip. Kapag mali ang iniisip mo, mali rin ang pamumuhay mo. Kapag tama ang iniisip mo, tama rin ang pamumuhay mo. Kaya dapat ang ating isip puno ng salita ng Panginoon para tama ang ating iniisip, tama ang ating ginagawa. Bakit tayo kailangan lumakad sa pag-ibig? Dahil yan po ang response natin sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Paano ba tayo lalakad sa pag-ibig? Kakalimutan po natin ang ating sarili at hahanapin natin ang mga gandang bagay na ginagawa ng kapwa natin sa atin. Hindi natin titingnan ang pangit nilang ginagawa. Yung maganda lang ang titingnan po natin. Hirap, di ba? Pero utos po ng Panginoon yun. Kailangan po natin gawin. Because gospel love is intentional. Ulitin ko po, gospel love is intentional. Saan galing ang gospel love? Dito po sa salita ng Panginoon. As we read the Bible, babaguhin tayo ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon na maging katulad niya. At kapag tinuruan po tayo ng Panginoon, kailangan nating sumunod, hindi pwedeng hindi. From Matthew 5:23-24, sabi po ni Jesus, kung naghahandog ka, naalala mo may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwanan mo ang handog mo. Makipagkasundo ka muna sa kanya, tapos saka ka bumalik, saka ka magandog. Because walking in love is an offering to God. To imitate God, we have to die, deny ourselves, pick up our crosses, and follow Jesus. Bakit po natin kailangan gawin ang mga bagay na ito? Because to be with God
is to become like Him. Hindi lang po sa attributes ni Lord ang gagayahin natin, even His sufferings. Kaya ba natin? Opo, sa tulong ng banal na Espiritu na nagbabago ng ating puso at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin, we can imitate and be like our God. Amen. Nasain po natin, i-desire natin ang kabanalan ng Panginoon. Isuko natin ang buhay natin sa Kanya at manalangin po tayo. At ito po ay nasisiguro ko, we can do all things through Christ. Amen. Tayo po manalangin. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa mga salita ng Panginoon from Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Salamat Lord for reminding us na we have to imitate you, na kailangan namin Lord mahalin ang aming kapwa, gawan sila ng mabuti Panginoon, para makita nila sa amin Panginoon na buhay ka sa buhay namin, na ikaw Lord naghahari sa buhay namin Panginoon. Hayaan mo na Lord sa bawat araw na pamumuhay namin sa mundong ito, makita mo kami Lord na nagiging katulad mo Panginoon. Mahirap siya para sa amin Panginoon, pero nangako ka Lord na tutulungan mo kami na lahat ay magagawa namin dahil papalakasin kami ni Jesus. Salamat Lord sa mga pangako mo. Salamat Lord dahil gumagawa ka sa buhay namin. At hayaan mo lang Panginoon ang buhay namin ay patuloy na magbigay ng kaluguran sa iyo. Patuloy mo Lord na tulungan kami na sumunod sa iyong mga salita. Na lahat Lord na sasabihin mo, magawa namin, gawin namin Panginoon. At hayaan mo lang Lord na maging matapang kami. Hayaan mo na Lord na maging matapang kami Panginoon sa pagtayo, sa katotohanan, sa pagharap Panginoon sa mga mali sa buhay namin. Hayaan mo na Lord na ilagay namin ang mga ito sa banal mong harapan. Patuloy mo kaming tulungan na magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, na magmahal sa iyo, at magbigay ng kaluguran sa puso mo Panginoon. Tulungan mo ang buhay namin na iluhod namin sa iyo. Tulungan mo kami Lord na manalangin, at hayaan mo na Lord na lahat ng mayroon kami Panginoon isuko namin sa iyo, upang matagpuan mo kami, Lord, na nagpapakumbaba sa banal mong harapan at nagmamahal sa iyo. Baguhin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon, at ikaw ang patuloy na magpala sa buhay namin kung matagpuan mo kami, Lord, na nagpapakumbaba at sumusunod sa iyo. Thank you so much, Father. We bless your name. In Jesus' mighty name, we pray. Amen.